Pwede bang ihinto mo na yung paglalasing mo, Apo? At ano naman ang rason para gawin ko yun? Hayaan niyo na lang ako. Total miserable naman ang buhay ko. Iniwan na nga ako ni Papa sa inyo eh. Ginawa niya yun para mapabuti ka. Mapabuti? Nice naman. Big word. Kailan pa nagkaroon ng pakisakin yung si Papa? Huwag niyo ang pagtakpan ng anak ninyo. Kay tagal kong itinago ito pero aaminin ko na. Ang totoo niyan ay may nais na kumuha sa iyo, nakakilala niya. Kaya niya yung ginawa. Ayan na naman siya. Ano? Aswang na naman ang kukuha sa akin? Pwede ba? Huwag niyo kong itulad sa mga kachismisan ninyong walang kwenta. Mga naniniwala sa mga kwentong barbero. Hindi kita pinipilit kung ayaw mo akong paniwalaan. O siya, hating gabi na. Halika na sa loob. Papasok ako kung kailan ko gusto. May sarili akong isip. Narinig mo ba yun? Umaalulong na ang aso. Halika na. Delikado tayo rito sa labas. May sumigaw na tao sa bandaron. Anong nangyayari? Sumusugod na sila. Halika, maghanda tayo. Isang magandang araw sa inyo, Sir Jupiter, pati na rin sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako bilang Gerald at gusto ko po sanang ibahagi sa inyo ang karanasan kong ito noong mapunta ako sa puder ng aking lola. Matapos akong iwan sa kanya ng tatay ko. Nang mga panahong yun ay hindi kami malapit sa isa't isa, kaya naman ganun na lang ang galit ko nang ipadala po ni Papa sa probinsya. Masungit at masyadong matapang ang unang impresyon ko kay Lola. At napatunayan kong totoo yun, lalo na nang mapatira ako sa kanya. Pero hindi ko alam na may dahilan pala ang lahat ng yon. At may kinalaman yun sa mga nilalang na pinaniniwalaan ng karamihan bilang mga gawa-gawa o kathang isip lang, kagaya ng akala ko. Bakit hating gabi ka na naman umuwi? Hindi ba't napag-usapan na natin na ako nang susundin mo gayong nasa puder na kita? Lola naman, sinong papayag sa napaka-stricto ninyong patakaran? Abay, alas 5:30 ho ang labasan namin sa eskwela. Tapos ang gusto ninyo, dapat nasa bahay na ako ng alas 6? Nasa 20 minutos kung lalakarin mo pa uwi sa bahay natin. 10 minuto naman kung sasakay ka ng tricycle. Ano? Ay, nako, sa tanda kong ito, kabisado ko na itong mga daan sa probinsya natin. Nalalakad ko mula eskwelahan mo hanggang sa bahay natin ng kabataan ko. So, ang ibig ninyong sabihin, bahay-eskwela lang talaga dapat ako? Abay, ganun na nga. Paano naman yung mga tropa ko? Tsaka pagtatawanan ako ng mga yun kapag nalaman nilang bantay sarado ako sa inyo. Hindi na ako bata na babantayan, ano? Makinig ka na lang sa sinasabi ko. Eh kayo, kailan makikinig sa akin? Wala pa akong 4 na buwan sa poder ninyo pero halos kontrolin ninyo na pati kaluluwa ko, ha? Ay dahil mahal kita. At saka delikado sa kalsada, lalo na kung maaabutan ka ng gabi. Pinoprotektahan lamang kita. Oh. Ayoko kasi na may mangyari sa iyong masama. Protekta? Wow, ha? Eh ba't si Papa ng sarili ninyong anak ay di ninyo na protektahan nang taniman siya ng mga pulisang droga? Uy, andito pala kayong maglola. Ano ba naman yan? Nakabusangot ang pagmumukha ninyo? Kahit sinong tao bubusagot kapag ikaw ang nakita, Romulo. Kumahanap ka lang ng maipapamalita mo eh. Tiyan! Oy, Susan, para sabihin ko sa'yo, kapaki-pakinabang ako sa lugar na ito. Pasalamat na lang nga kayo at binabalitaan ko ng mahalagang balita rito sa baryo eh. Kung ganoon, hindi namin kailangan ng balita mo, hindi naman totoo. Oh, Aba,
Kundi ko pa alam na marami ka ng nasirang pamilya dahil dyan. Kaya pwede ba? Umalis ka na bago ko pa maibato itong ita ko sa'yo. Aba, ang yabang mo na, ha? Dahil ba maraming nagtitiwala sa karunungan mo sa panggagamot ko, no? May araw ka rin, Susan. Pwede ba tama na? Subukan mo lang na may gawing masama sa lola ko. Di ka nasisikatan pa ng araw. Dinuro-duro ko si Manong Romulo sa galit ko. Sa totoo lang, umusbong na agad ang inis ko sa matandang yon dahil nalaman kong kilala itong tsismoso sa lugar namin. Mahigpit kong niyakap si Lola. Magkasabay kaming pumasok sa loob ng bahay lalo nang mabaling sa lalaking yun ang inis ko. Kahit naman inis ako kay Lola ng mga panahong yun, Lola ko pa rin siya at hindi ko hahayaang saktan o pagsalitaan siya ng kung sino-sino lang. Pinainom ko agad si Lola Susan ng gamot nang mapansing inaatake siya ng high blood. Kinabukasan, nasa bahay lang kami buong maghapon dahil busy akong gumawa ng proyekto sa eskwela. Habang si Lola ay abala sa paghahasa ng patalim. Kinagabihan, kumatok ang kapitbahay namin sa pintuan. Pinagbuksan niya ito at kinausap. Hindi naman siya nagdalawang isip na pumayag nang sabihing nais daw nitong magpagamot sa kanya. Pinagmasdan ko lang na isinagawa niya ang orasyon at hindi nagtagal ay napagaling niya ang pasyente sa hilot. May pinag-usapan pa sila bago ito umalis na hindi ko na narinig. Maya-maya pa napansin kong nagbihis si Lola ng manipis na long sleeve at mahabang palda. Sabi niyo po bakit lalabas pa kayo? Hindi ba't kayo na lang nagsabi ng delikado sa tuwing gabi? May pupuntahan lang akong mahalagang bagay. Babalik din kagad ako. Lagi naman ho kayong ganyan eh. Mula nung maparito ako, napapansin ko na yung paglabas-labas ninyo tuwing gabi. Matanda na ako at kaya ko ng sarili ko. Isa pa, binabawalan kita kasi alam ko na hindi mo pa kabisado ang lugar ng Antique. Ibang probinsyang to sa Maynila kung saan ka pinalaki ng ama mo, Gerald. Paano ko malalaman kung sa tuwing magtatanong ako, ay iniitsapweran niyo ako? Sabihin niyo nga, ano ba talagang meron dito? Hindi ka pa handang malaman ang lahat. Mas ligtas ka kung hindi mo alam, Apo. Pero, Huwag ka nang magtanong pa. Ay siya, hinihintay na nila ako. Kailangan nila ng tulong ko. Nino, sino bang naghihintay sa Ang inyo? mga biktima. Bueno, ikandado mo ng maigi ang pintuan, ha? Alam mo na ang napag-usapan natin. Buksan mo lamang ang pinto kapag 3 beses akong kumatok at sa ikatlong... At sa ikatlong beses ay dapat mahina ang pagkatok. Dismayado akong dumiretso sa kwarto at maya-maya ay muling lumabas para ikandado ang pinto nang maramdaman na nakaalis na siya. Pagkatapos, diretso higa ako para matulog pero hindi ako mapakali buong gabi dahil sa pag-iisip sa sinabi niya. Dumadagundong ang puso ko kaya't wala akong maayos na tulog. Kinaumagahan, hindi pa rin siya nakakauwi kaya hindi ko na siya hinintay pa't dumiretso na agad ako sa eskwela. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay senior high school student ng mga panahong yun, kaya't maghapon ang pasok ko. Kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Leonard nang matapos ang klase. Saglit pa kaming gumala sa parke kaya't hindi ko na namalayan ang oras. Kaagad akong tumayo sa upuan at mabilis na inayos ang lukot na uniforme. Oh, uwi ka na? Oo eh. Late na kasi ako ng uwi. May curfew pala ako ng alas 6. Alas 8 na, tiyak na magagalit si Lola sa akin. O sige, ingat ka tol. Hindi ka pa ba sasabay sa akin? Di ba, medyo malapit lang yung bahay ninyo sa amin? Di na pre, may lakad pa kasi ako eh. Sensya na, next time na lang. Naghiwalay na kami ng landas matapos noon.
Napilitan akong maglakad dahil wala na rin akong masakyang tricycle sa mga oras na yun. Hindi ko inaasahan na makakarinig ako ng sigaw ng lalaki mula sa kalagitnaan ng kakahuyan sa kalagitnaan ng paglalakad ko sa madilim na kalye. Binuksan ko ang flashlight ng cellphone matapos makapagdesisyon na lumakad palapit doon. Napaatras naman ako nang matagpuan ang natanglawan kong bangkay ng isang lalaki. Wasak ang tiyan nito at nakatirik ang mga mata. Nanginginig ang buong katawan ko na tinawagan si Lola ng mamukhaan ito. Makailang beses pang pumapadyak ang paa ko sa pagkataranta. Lola! Tulong po! May nakita akong bangkay dito sa kalye. Yung kapitbahay po natin na nagpailot sa inyo. Ano? Ay, nasan ka ba? Pauwi pa lang po sana ako. Natagpuan ko po ang bangkay niya dito sa malapit sa gubat. Ite-text ko po sa inyo kung saan. Abay, naalinti ka na. Huwag kang aalis dahil pupunta ako dyan. Kunin mo ang isinukso kong plastic na may asin sa loob ng bag mo. Pagontra yun sa aswang. Maya-maya pa dumating si Lola Susan sa lugar kung nasaan ako. Mahigpit ko siyang niyakap. Pagkatapos inilatis niya ang bangkay bago kami tumawag ng mga pulis. Hindi nagtagal, dumating ang mga ito at kaagad na inimbestigahan ang krimen. Tinanong-tanong din nila kami tungkol sa biktima. Kapansin-pansin ng kalmadong kalawan nila. Pasimpleng nagtatawanan pa kasi ang ilan sa mga ito na parang sanay na sila sa ganitong eksena na parabang hindi na ito bago sa kanila. Umuwi na rin kami ni Lola matapos kaming interbyuhin tungkol sa nangyari. Kanina ka patahimik. Nasaktan ka ba nila? Hindi po. Naiisip ko lang. Paano kung may mga rebelding nakapasok sa lugar natin na pumapatay sa mga inosenteng tao? At hindi yung mga aswang na tinutukoy ninyo? Naiintindihan kita. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong paniwalaan ang mga sinasabi ko. Ito ang rason kung bakit ako istrikto sa'yo. Dahil pinag-iingat lang kita. Tayo na lang kasing magkasama sa buhay at hindi ko kakayanin na mawala ka, Apo. Alam ko naman po yun, Lola. Ang sa akin lang, wala namang napatunayan sa siyensya na tunay nga sila. At isa pa, nabubuhay na rin tayo sa modernong pamamaraan. Apo, kahit sinong masamang tao ay marunong makibagay sa kapaligiran. Gayun din ang mga nilalang na yun. Pero kung totoo nga ang aswang, bakit wala pang kaso na napapatunayan na sila nga ang tunay na may kagagawa nito? Dahil marunong silang magtago at magpalit ng anyo. At saka isa pa, natatakot din ang ilang nakakaligtas na mga biktima na madamay ang buong ang kanila, kaya mas pinipili nilang manahimik na lang. Malamlam ang mga mata niyang tumitig sa akin. Pinagmasdan ko siyang lumakad papasok sa kwarto at gayon din ang ginawa ko. Humiga ako sa katre para magpaantok, dahilan para makatulog ako ng mahimbing dahil sa pagod. Samantala, 3:00 na ng umaga nang maalimpungatan ako sa narinig na kaluskos sa labas ng kwarto. Maingat akong bumangon para maglakad patungo sa kusina. Napatakip ako sa bibig ng madatnan si Lola Susan doon abala sa paghuhugas ng kamay sa lababo. Napansin ko din ang mga tilamsik ng dugo sa suot niya. Kusang kumunot ang noo ko nang matanawan ang nakasupot na pakpak ng paniki at mga pinutol na braso. Mabilis akong bumalik sa kwarto dahil sa takot. Nagtalukbong ako ng kumot at pinilit ang sarili na matulog. Hindi ko napigilang sumagi sa isipan na baka isa si Lola sa pumapatay sa mga inosenteng tao. Kinaumagahan, paglabas ko ng bahay ay nadatnan ko si Manong Romulo na umaaligid sa bakuran namin, kaya't kaagad ko itong nilapitan. Panong, gusto ko lang po sanang humingi ng pasensya sa nasabi ko.
Basta, wala naman yun. Alam mo, ang sa akin lang naman ay dapat makinig ka sa lola mo. Nang sa ganun, hindi kayo nagtatalo. Tandaan mo na marami ka pang dapat matutunan sa paligid, lalo pat ibang-iba ang probinsyang to sa pamumuhay nyo sa Maynila. Sa nakikita ko ngayon, sarado ang kaisipan mo na matuto. Ano pong ibig ninyong sabihin? May mga usap-usapan kasi dito na madalas kayo nagtatalo ni Susan tungkol sa pagiging albularya niya. Hindi naman ho sa ganon. Ang sa akin lang naman ay, Alam kong hindi naging madali ang pinagdadaanan mo mula nang mawalan ng isang magulang, pero dapat ay huwag itong magiging rason para mapariwara ka. kaya nga po, sobrang gulo lang talaga ng isipan ko. Kaya nga dapat ay nakikinig ka sa lula Susan mo. Ngayong siya lang ang katuwang mo sa buhay. Sa pamalaki nila ng naging sakripisyo niya sa'yo, lalo na sa papa mo. Kaya nga ho eh. Alam ko naman yun. Kaya nga nag-aaral ako mabuti para mabago ang buhay namin. Magbabago ba ka mo? Opo. Bakit to? May problema ba doon? Kung pagbabago ang nais mo, pasensya ka na pero wala yun sa lugar na ito. Teka, ano pong ibig niyo sabihin? Mauna na ako. Ako'y may pupunta pa. Palagi ka mag-iingat. Sinubukan kong pigilan si Manong Romulo, pero bigo ako. Sinunod ko na lamang ang payo nito sa akin na makinig kay Lola dahil yun din naman ang tama at makakabuti para sa akin. Para magsagawa ng pansariling investigasyon kung tama nga ang kutob ko, sinimulan ko ang pagtulong kay Lola Susan sa panggagamot sa mga lumipas na araw. Hindi nagtagal, napagtanto kong nagkamali ako dahil nalaman kong kilalang albularya si Lola Susan sa Antique. Kaagad na nililinis ko ang mga kalat namin tuwing dapit hapon pagkatapos manggamot. Isang gabi, nakita ko ang mga pinagbalatan ng gamot niya sa basurahan dahilan ng pagtataka ko. Dali-dali akong nagtimpla ng kape para ihatid sa kanya at linawin ang nakita. Nadatnan ko siyang tahimik na nakaupo sa sariling kwarto. Napansin ko ang hawak niyang kwintas na may pendant na itim na bato na kasing laki ng holin. Saglit na kuminang yon bago bumalik sa normal. Mabilis niya naman itong itinago nang marinig ang boses ko. Lola! Kape po muna! Kanina ka pa ba dyan sa labas ng pinto? Kararating ko lang po. Nakapagpahinga na po ba kayo? Nga pala, yung kanina. Gusto ko lang malaman kung paano niyo po nalaman na gumaling na yung lalaking biktima ng pangkukulam kanina. Dahil pinatay ko mismo ang salarin. Bukod pa doon, ibinalik ko sa ang kanya ang sumpa. Ang galing naman po. Pero nakakatakot Kasi kung hindi ako nagkakamali, nabanggit nyo kanina na nainggit sa biktima yung mangkukulam, di ba? Tama ka, Apo. Alam mo, natutuwa ako dahil nakikinig kang mabuti sa mga itinuturo ko sa'yo kanina. Wala ho yun. May itatanong lang ho sana ako kung okay lang. Abay, oo naman. Tungkol saan ba yan? Pwede niyo ho bang ituro sa akin ang kakayahan ninyo sa panggagamot? Lalo na yung powers ninyong makapatay ng mangkukulam. Ay, gustuhin ko man, pero kailangan muna nating maghinay-hinay. Huwag kang mag-alala, darating din tayo dyan. Sa ngayon, sauluhin mo muna ang mga orasyon na ginagawa ko para maging pamilyar ka sa susunod. Kailan? Kapag mahina ng katawan mo? Lola, alam kong hindi na kayo umiinom ng gamot ninyo. Paano mo naman nalaman? May nakita ko akong mga pinagbalatan ng ibang mga gamot dun sa basurahan. Yung maintenance sa high blood ninyo lang naman ang nakikita kong iniinom ninyo Paubos na nga rin yun. Bakit po ba kasi hindi ninyo nalang gamutin ang sarili ninyo? Dahil walang kakayahan ng mga albularyang tulad ko na gamutin ang kanilang sarili. Tanging agimat lang ang nagpapalakas sa amin. Agimat? Yun ba yung hawak ninyo kanina?
Oo, yun ang tinutukoy ko. Ang angas naman. Umiilaw din yan nung nakita ko kanina. Pwede bang pakita po ulit? Hindi. Hindi ito laruan na maaaring hiramin dahil sagrado ang bagay na ito. Oh, okay. Pero pwede ko po bang malaman kung saan ninyo yan nakuha? Doon sa napatay kong aswang noon, nakamunti ka ng mapatay ang tatay kong may malubhang sakit. Kaya alam kong galit sila sa akin. Pero ba't hindi po nila kayo hinahabol agad? Wala silang kaalam-alam na ako mismo ang may gawa noon. At kung sakaling malaman man nila ay delikado tayo. Eh bakit pinapatay nila yung mga tao dito kung hindi nila alam? Alam kong alam nila na tubong antike ang pumatay sa kasapi nila. Pumapatay sila sa pagbabakasakaling isa sa mga biktima nila ang antingerang yon. O kaya ay para palabasin ako. Ibig sabihin, matagal na pala nila kayong hinahanap. Bakit po kaya hindi nyo nalang ibalik sa kanila yan para matapos ang lahat ng to? Kesa may madamay pang iba. Ay nako, hindi mo alam ang sinasabi mo. Matulog ka na. Sumunod na lang ako sa kanya kaysa makipagtalo pa. Kinabukasan, sumapit na naman ang araw ng Lunes kaya't ginugol ko ang oras ko sa pag-aaral buong maghapon. Pagkatapos ng klase, lumapit sa akin ang kaibigan kong si Leonard. Gusto raw nitong sumabay maglakad pa uwi kaya't nagtaka ako dahil unang beses niya itong gagawin. Sa kabila ng kaguluhan ng isip, pumayag naman ako kaya't sabay kaming lumakad. Ayoko kasing gastusin ang perang pambaon na iniabot sa akin ni Lola Susan. Gusto kong magtipid para may pambili siya ng gamot kaya hindi ako namasahe. Oh, akalain mo yon? Andito na tayo? Dahil nandito na rin tayo, itatanong ko na yung kanina kung pang gustong malaman. Di ba may kapatid kang pulis? Si Leonardo Enriquez? Oo, bakit? Nabalitaan mo naman siguro yung nangyari sa amin itong mga nakaraang araw. Napansin ko kasi, parang walang pakialam yung mga pulis nung gabing makakita ako ng bangkay. Baka naman pwede mong itanong sa kapatid mo kung bakit. Yan ba? Nako, bago pa lang din kasi sa serbisyo si kuya. Kaya siguradong di niya yan masasagot. At isa pa, alam mo ba? Kahit wala pa siyang isang taon bilang pulis, ay nag-aasam na siyang mapromote. Ambisyoso. Ganun ba? Sige, salamat na lang. Nga pala, di ba gusto mo ng extra pera? Pambili ng gamot ng lola mo? Oo, bakit? May recommend ka bang sideline, pre? Share naman dyan, oh. Kahit ano. Alam mo, balita ko kasi na may lihim na agimat si Lola Susan na ginagamit niya sa panggagamot para mapagaling ang mga biktima ng kulam. Gusto ko lang makita yun kung totoo man o ano man don't you worry. Bigyan kita ng 500. Bakit ba gusto mo yun? Wala naman. May pustahan kasi kami nung kaibigan ko. Hindi ko naman kukunin. Ano ka ba? Gusto ko lang talaga na makita kung totoo. Pasensya ka na. Hindi ko kasi alam ang tungkol dyan eh. Pasok na ako. Kita-kits tayo bukas. Tahimik akong pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan ko si Lola Susan na nakaupo kasama si Manong Romulo na kasalukuyan siyang pinapakalma. Napansin kong hinihingal siya kaya't mabilis kong ibinaba ang school bag at kaagad na lumapit sa kanila. Ano pong nangyari kay Lola? Nakita ko siya kinaatake sakto pagdaan ko dito. Maestra na kanya, sawa ng Diyos. Iho, pasensya ka na pala doon sa pinakita namin sa iyo nung minsan na nag-aaway kami. Nagkausap na kami ngayon at maayos na kami ng kaibigan ko. Nako, mabuti naman po kung ganon. Nga pala, uminom na po ba kayo ng gamot? Halika muna, doon tayo sa labas. Hayaan muna natin kumalma siya. Ano po? Iyo, nabanggit sa akin ng lola mo na hindi siya umiinom ng gamot pang maintenance. Mahal daw kasi ang presyo at inililihim niya sa'yo dahil ayaw niyang madagdagan pang iniisip mo.
Kung ganun, baka naman po, pwede akong umira muna ng pera sa inyo. Alam mo, kahit gustuhin ko man, ay kapos din ako ngayon eh. Dahil kapapanganak lang ng misis ko. Ganun po ba? Kulang pa kasi yung baon na binigay niya sa akin, pambili ng gamot eh. Huwag kang mag-alala, dahil kapag nakaluwag-luwag na ako, ay pahihiramin ko kayo. Sa ngayon, ituturo ko muna sa iyo ang pansamantalang lunas na natutunan ko. Ayos ba yan? Opo, salamat po. Panguyain mo ng isang perasong bawang si Susan kapag inaatake ulit. Pagkatapos, pagpahingahin mo. Kung maaari din, iwasan mong mapagod siya o di kaya ma-stress. Noted po. O siya, padilim na pala. Ako mauna na ha. Ipagtanong-tanong ko din sa mga kakilala ko kung may alam silang o pwedeng pagkunan ng libreng gamot para sa kanya. Mag-iingat po kayo, Manong Romulo. Kakamot-kamot ako ng ulo na pumasok sa loob ng bahay. Ngumiti naman si Lola sa akin nang lapitan ko siya. Pansin ko naman na kahit paano ay kumalma na siya pero hindi pa rin maalis ang pag-aalala ko. Ikinuha ko siya ng isang basong tubig. Inumin niyo po ulit to. Ay, salamat apo ha. Ay, talagang hulog ka ng langit sa akin. Paano'y napansin ko kasi na gumana ang buhay ko mula nang mapunta ka sa puder ko. Talaga po? Oo, ganun siguro talaga kapag may katuwang ka sa buhay. Pero sa totoo lang, pakiramdam ko nga, pabigat po ako sa inyo eh. Bakit mo naman nasabi yan? Siyempre po, binibigay niyo pa sa akin pambaon, yung pambili niyo sana ng gamot. Iho, huwag mo nang alalahanin yun. Ang isipin mo na lang ngayong pag-aaral mo dahil gagawin ko ang lahat para makapagtapos ka ng pag-aaral. Dahil kung ako ang papipiliin, ayaw kong maranasan mo ang buhay na naranasan ko noon. Hindi ako nakapag-aral dahil sa hirap ng buhay. Kaya't yun ang pangarap ko para sa'yo. Huwag po kayong mag-alala. Sure naman po ako magiging proud kayo sa akin. Pahinga na po kayo. Promise ko po, ibibili ko kayo ng gamot bukas. Naku, ang bait naman talaga ng apo ko. Dumiretso ako sa kwarto para kunin ang pera sa alkansya ko. Nasa 200 pesos na yun. Pagkatapos, dali-dali akong sumaglit sa tindahan para bumili ng mga sangkap para sa ititindang turon. Sinadya kong magpagabi sa pagbabalot ng mga saging para masigurong tulog na si Lola Susan. Maya-maya pa marahan akong pumasok sa kwarto ni Lola nang makitang mahimbing na siyang natutulog. Kinuha ko ang kwintas na agimat niya sa loob ng aparador. Kahit labag sa kalooban ko, naisip kong baka makatulong ang naiisip ko para may pambili ng gamot ni Lola. Dinala ko ang agimat sa eskwelahan at ipinakita kay Leonard kaya't binigyan ako nito ng 500 piso. Hindi matutumbas ang galak ang naramdaman ko dahil pinakyaw din nito ang paninda ko. Inabutan kami ng dilim nang dahil sa pagkakwentuhan tungkol sa agimat. Gustuhin ko mang sumakay ng tricycle pero dahil na 10 oras na ng gabi ay wala ng sasakyan na dumadaan. Pansin kong bilog na ang buwan noong oras na yon, Sir Jupiter. Sa kalagitnaan ng paglalakad, may malaking itim na aso na tumalon sa harap ko. Nanigas ang buo kong katawan lalo nang makita ang matutulis nitong pangid. Natataranta kong kinuha sa bag ko ang asin at isinaboy sa aso. Umusok ang katawan nito pero hindi pa rin namatay. Biglang nahulog ang agimat sa lupa. Panandalian itong kuminang dahilan para mapahinto ang nilalang sa pagsugod sa akin at umalulong ng malakas bago tumakbo palayo. Dahil doon hinihingal akong tumakbo pauwi. Saan ka na naman ang galing? Halos mabaliw na ako kakahanap sa'yo. Pasensya na po. Ginabi lang ako dahil sa sideline ko. Ano ka mo? Sideline? Bakit ka namumutla? Wala ho. Napagod lang. Ay siya. Kumain ka na ba ron?
Aatakihin ako sa puso sa ginagawa mong yung bata ka. Teka ho, may ibibigay ako sa inyo. Ano ba yon? Eto, napagbentahan ko ng turon kanina. Aba! Ang laki naman ito. Itabi mo na lang para sa pambaod mo. Inilaan ko po talaga to pambili nyo ng gamot. Nahinto ang pag-uusap namin nang muling may kumatok sa pinto. Kinausap siya ng kapitbahay namin. Ang tanging narinig ko sa usapan nila ay may natagpuan na naman daw na bangkay. Matapos ang kanilang diskusyon, dali-dali ko siyang sinundan na pumasok sa kanyang kwarto. Ibabalik ko na sana yung agimat na kinuha ko nang hindi niya nalalaman. Pero bigo ako nang magsimula siyang maghalungkat sa aparador. May napansin ka bang pumasok dito kagabi nung nakatulog ako? Wala po. Bakit? Nawawala kasi yung kwintas ko. Hindi mo ba nakita? Eto po ba yun? Bakit nasa sayo yan? Magsalita ka. Hindi mo ba alam na masamang makialam ng gamit na hindi sayo? Pakialamero kang bata ka. Puro sakit na ng ulo ang binibigay mo sa akin. Sorry po. Ang totoo niya na Ano? Hindi ba't noon pa lang ay sinasabi ko na sa'yo? Noon pa lang na hindi laruan ang mga gamit ko sa panggagamot. Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na sagrado ang mga yan, Gerald. Kailan ka ba makikinig sa akin? Pinakita ko lang naman po yan sa kaibigan ko. Dahil kilala po nila kayo. Binigyan niya po ako ng 500. Ano? Pagpapalit mo ang 500 kapalit ng buhay mo? Hindi mo naiintindihan. Ang mutya ay marka. Kapag nakita ng aswang na hawak mo ito, ikaw ang pagbubuntunan nila ng galit. Ano pong ibig niyo sabihin? Bawat aswang ay may mutya. Tulad ng nabanggit ko sa'yo, nakukuha lamang yan kapag napatay mo sila. Ngayon, tatalungin kita. May nakakita ba sa'yo na hawak mo yan bukod sa kaibigan mo? Wala po, promise. Siguraduhin mo lang. Kundi pare-parehas tayong malilintikan. Ay, akin na nga yan! Sorry po ulit, Lola. Promise po. Hindi na mauulit. Dismayadong tumalikod sa akin si Lola Susan. Tahimik ko lang siyang pinagmasdan na naglakad palayo pero palihim akong sumunod sa kanya sa labas. Naglakad siya papasok sa loob ng gubat habang bitbit ang buntot pagi. Ilang saglit lang ay nakarating kami sa masukal na bahagi ng kakahuyan. Mabilis akong nagtago sa likod ng malaking puno ng maaninag ang malaking aso na sumugod sa kanya na kamukha ng nakaengkwentro ko kanina. Pinagmasdan ko lang nakalabanin ni Lola Susan ang nilalang. Marahan akong napapakagat sa tuwing makikita ang liksi ng kanyang bawat kilos. Manghang-mangha ako sa angking lakas niya kaya hindi nakapagtataka na natalo niya ang aswang. Matapos noon, nauna akong umuwi at dumiretso sa kwarto para matulog. Buong gabi kong iniisip ang kapangyarihang taglay ng mutyang agimat ni Lola Susan. Gayunpaman, gumaan ang kalooban ko dahil mas napatunayan ko sa sariling mali ang minsang inisip ko patungkol sa kanya. Kinabukasan, tanghali na akong nagising dahil wala naman akong pasok. Lumabas ako ng bahay matapos makapagtimpla ng kape para panandaliang magpahangin. Saktong nakita ko si Leonard na nakatayo sa harap ng gate. Napansin ko ang mga namumugtong mata nito nang makalapit ako sa kanya. Oh, pre. Musta na? Bakit umiiyak ka? Ayos ka lang ba? Patay na si Papa. Pinatay siya ng mga aswang. Ano? Siya ba yung ibinalita kay Lola ng kapitbahay namin kagabi? Oo, Tol. Alam mo, sunod-sunod na ang kamalasan sa buhay namin. Mula nang ipakita mo sa akin yung agimat ni Lola Susan. Pero, iyon naman ang gusto mo, di ba? Pasensya ka na, ha? Hindi ko alam. Pero huwag kang mag-alala. Andito lang ako. Sabihin mo lang ako pag may kailangan ka.
Nasabi ko kasi yun sa kuya kong pulis. Yung kaalaman mo sa mga aswang. Gusto kanyang imbitahin sa bahay. Bakit daw? May gusto lang siyang tanungin sa'yo. Yun din yung sadya ko dito. Nakikiusap ako. Pumayag ka na. Pumayag ako sa gusto ni Leonard. Pumunta kami sa bahay nila kung saan nakaburol ang tatay nito. Ipinakilala niya ako sa puwi ng pulis na nagpakilalang si Leonardo Enriquez. Pumasok kaming tatlo sa kwarto at doon sinimulan ang diskusyon. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa imbitasyon ko, Gerald. May mga katanungan lang sana ako. Don't worry. Mananatiling pribado ang anumang mapag-uusapan natin. Tama si Kuya Tol. Basta sagutin mo lang totoo. Yung mga tanong niya. Safe ka dito. Wala stick-astig yung kuya ko. Patrol ba ako? Ibig sabihin, bago pa lang ako sa serbisyo. Nice to meet you po, sir. Nice to meet you din. Nabagit kasi ni Leonard ang agimat na minsang pinakita mo sa kanya. Alam mo ba kung saan niya yun nakuha? Esensya na ho, pero bakit ito po yung topic natin? Dahil bilang alagad ng batas, hindi ako naniniwala sa mga kwentong barbero. Sa lahat ng kaso na hinawakan ko, tao ang convicted. Hindi halimaw. Po, Huwag ka mag-alala. Hindi na bago ang kaso ng massacre dito sa Antique. Di naman din kapanipaniwala ang aswang na sinisisi ng mga tao. Gusto ko lamang pagkonektahin ng narrative reports ng ilang tumatayong witness. pero hindi po ba delikado? Ngayon ang panahon, Gerald. Kung may nalalaban ka, sabihin mo na. Ang sabi lang ni Lola sa akin, ang bawat aswang ay may mutya tulad ng nasa kanya ngayon. So ibig sabihin, lumalabas na sa aswang nga niya yung nakuha. Gerald, may ideya ka ba kung saan ang lungga nila? Shit! Kaya pala si Papa. Siya ang pinagdiskitahan nila. Paano ba yan, kuya? Naniniwala ka bang aswang ang may gawa nito kay Papa? Hindi. Paano ko ang sinasabi nilang agimat ay ginto ang halaga? Anong point mo? Paano kung sindikato ang mastermind sa serial killings na to dahil gusto nilang mapasakamay ang agimat para ibenta? Or worst case, kasama si Lola Susan sa sindikatong yun. Hindi po. Nakita ko. May kapangyarihang taglay yung agimat ni Lola. Ginagamit niya yun tuwing roronda siya sa gabi para maghunting ng aswang. Kung ganun, samahan mo ko sa ronda ni Lola Susan mamaya. Gusto ko lamang na makumpirma ang lahat namang nangyayaring ito. Di ko po alam kung ligtas para sa inyo. Kung gusto mo ring protektahan ang syudad, makipagtulungan ka sa amin, maliwanag ba? Nandiyan ka na pala. Kumusta bang lakad mo? Okay lang naman ho. Maayos naman bang lagay ng kaibigan mo? Opo. Alam mo, napagtanto kong mas marami ang maaaring madamay kapag mas lalo natin itong pinatagal. Heto ang itak. Magagamit mo yan. Ano po bang ibig ninyong sabihin? Panahon na siguro para ituro ko sa iyo ang kaalaman ko sa pakikipaglaban hanggat hindi pa huli ang lahat. Tulungan mo akong iligtas tong bayan natin. Sumama ka sa akin para rumonda mamayang gabi. Doon mo makikita ang mga kalaban natin. Sige ho. Sinabi sa akin ni Lola na sa kabilang bayan niya planong rumonda mamaya. May nakapagsabi daw kasi sa kanya na dumarami ang kaso ng mga buntis na napapatay doon. Samantala hindi ako nagdalawang isip na i-text kaagad si Kuya Leonardo para sabihan ito. Magkasama lang kami sa mga oras na lumipas at rumonda sa destinasyon nang sumapit ang ating gabi. Bitbit ko ang flashlight habang nasa kanya naman ang itak. Tinatanglawan ko ang dinadaanan namin papasok sa kakahuyan. Kampante ang loob ko na hindi ako mapapahamak dahil sa inabot ni Lola Susan sa akin na kwintas na bawang pangontra
sa mga aswang. Maya-maya pa, pasimpleng humiwalay ako kay Lola Susan nang makipagdiskusyon siya sa kakilalang nakasalubong. Sinalubong ko si Kuya Leonardo na kasalukuyang nag-aabang sa labas ng kabilang bahagi ng kakahuyan. Nagmamadali naman kaming tumakbo kung nasaan si Lola Susan. Nagulat kami nang madatnan ang bangkay na nakahandusay sa harapan niya. Kaagad na binunot ni Kuya Leonardo ang baril at hindi nagdalawang isip na itutok sa kanya. Don't move! You are under arrest! Anong ibig sabihin nito, Gerald? Ano po? Teka. Sigurado akong aswang yung pinatay ni Lola. Aswang! Paano magiging aswang yan? Ibang kailang tao yan, oh! Bumabalik talaga sa inyong tao ang aswang kapag namamatay. Ano ba? Maniwala ka naman, oh! Magpapaliwanag ako. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in court. You have the right to a lawyer. And if you cannot afford one, the government will provide you with one. Do you understand these rights? Di naman dito yung napag-usapan natin, ah. Kuya, maniwala ka naman na may aswang dito. Wala akong nagawa ng pusasan nito si Lola Susan. Sumunod ako sa kanila sa presinto. Doon ay pansamantala siyang kinulong. Inabot ako ng umaga sa pagbabantay sa kanya sa kulungan. Kinaumagahan, kinausap ko ni Lola Susan na umuwi muna para makapagpahinga. Kaya't sinunod ko siya. Walang araw na hindi ako umiiyak lalo na nang malaman kong idiniin ni Kuya Leonardo si Lola Susan sa kaso. Isang umaga, bumisita sa akin si Manong Romulo na may bitbit na almusal. Kumusta ka na? Kasalanan ko po lahat kung bakit nakulong si Lola. Sinabi ko po kay Kuya Leonardo ang lahat ng nalalaman ko. Kumalma ka. Nga pala, may mga nakausap na akong abogado. Tutulungan kitang mapalaya si Susan. Liptik talaga yung ganid na Enriquez na yan eh. Ganid? Ano pong ibig ninyong sabihin? May mga chismis akong narinig na promoted na siya sa trabaho nang dahil sa pagpapakulong niya kay Susan. Ginamit ka lang niya, iyo. Visit siya! Wala siyang alam nang dahil sa mga kasinungalingan niya ay malalagay ang lugar natin sa disgrasya. Ano na pong gagawin natin ngayon? Nakausap po si Susan kanina. Sabi niya, ikaw daw muna ang bahala magprotekta sa lugar natin. Gustuin ko man po. Pero wala po akong alam. Hindi kita pababayaan tulad ng pangako ko kay Susan. Sa katunayan, patalik na kaibigan ko ang lola mo. Pero nasira ko ang pagkakaibigan namin. Bakit po? Dahil mas pinili kong mag-serbisyo bilang kapitan sa barangay natin. Bayo pa man, nakatatak na sa puso't isipan ko ang mga bagay na minsan itinuro niya sa akin. Ayan mo, bukas na bukas ay tuturuan kita makipaglaban. Salamat po. Hulog po kayo ng langit sa buhay namin. Malaki ang utang na loob ko kay Susan dahil siya ang unang sumuporta sa mga pangarap ko noon. Kaya hindi ko hayaang malagay kayo sa kapamakan. Kasama ninyo ko hanggang sa dulo. Nararamdaman ko naman po. Sa huling pagkakataon, ay gusto kong humingi ng pasensya tungkol sa panghuhusga ko sa pagkatao ninyo. Akala mo chismoso lang ako, ano? Pero matagal ko nang alam ang sikreto ng lola mo. Noong pa man, sinisiko siya sa lahat na nangyari dahil para lumayo ang loob niya sa akin. At piniling ilihim ang naging pinagsamahan namin. Pero ngayon, oras na para bumawi. Hindi ko hayaang mag-isa kang lumaban. Nagkagulatan pa kaming dalawa ni Manong Romulo nang mahigpit akong mapayakap sa kanya. Kahit paano naman ay kumalma ako ng dahil doon. Sa mga nakalipas na linggo, araw-araw akong binibisita nito para turuan ng wastong paggamit ng mga armas tulad ng buntot pagi at itak. Hindi kalaunan ay napansin din ito na mabilis kong natututunan ang mga leksyon niya sa akin. Pamilyar na kasi sa akin ang mga yon, Sir Jupiter. Isang umaga hindi ko inaasahang makakasalubong ko si Leonard sa daan nang minsang tumakbo ako para mag-ehersisyo.
Pilit ko itong iniwasan pero bigo ako dahil hinabol niya ako. Huwag mo naman akong iwasan oh. Ang tagal na kitang gustong kausapin tungkol sa nangyari sa inyo. At bakit? Pagkatapos mo akong ipahamak, Leonard, hindi lang akong dinamay mo kundi pati si Lola. Anong klaseng utak meron ka? Kaya nga humingi ako ng tawad. Yaan mo, babawi ako sa susunod. Pasensya? Tarantado ka ba? Tingin mo ganun-ganun lang yun? Palibhasa ganid kayo. Hindi totoo yan. At saka, maniwala ka sa akin, tol. Wala akong alam sa plano ni Kuya nung gabing yon. Isa pa, promise. Hindi ko din alam na nakatanggap siya ng special promotion kaya naging interesado siya sa inyo. Tama na. Hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi mo. Tsaka pwede ba? Huwag ka nang magpakita sa akin. Tapos ang pagkakaibigan natin. Kahit kailan talaga malas ka sa buhay ko. Oops! Teka lang naman. Hayaan mo akong mag-explain. Ang totoo niyan, nagkagalit kaming dalawa. Talaga lang ha? Pinagmukha ninyong sindikato si Lola. Alam mo, buti nga at namatay ang tatay mo. Sana sumunod ka na sa kanya! Itinulak ko ito palayo sa akin at saka mabilis na lumakad pauwi sa bahay. Maghapon akong hindi lumabas ng bahay dahil sa bigat ng kalooban na ginawang pagtataksil ng naturingan kong kaibig. Kinagabihan bumisita si Manong Romulo. Kasalukuyan kaming nasa kalagitnaan ng diskusyon nang biglang may babaeng sugatan na lumapit sa amin. Nagpakilalang si Jenny. Sinumbong nito ang nakitang aswang sa gubat. Nagmamadali namang sumaklolo si Manong Romulo samantalang naiwan ako kasama ang dalaga. Pansamantala ko itong niyaya sa loob ng bahay para gamutin ng mga sugat na kanyang natamo. Mga walang iya sila. Pwede mo bang ikwento sa akin yung nangyari? Ginabi na kami ni Papa sa pag-aangkat ng mga gulay habang nasa daan kami pauwi. Bigla na lang kami sinugod ng malaking aso. Akala ko mamamatay na kami. Nasaan ang papa mo? Naiwan siyang nakikipaglaban sa aswang. Pinapunta niya ako dito para humingi ng saklolo sa inyo. Buti naman kung ganon. Alam mo, mas makakabuti kung tumigil muna kayo sa paglabas-labas tuwing gabi. Delikado na lalo pat di pa nakakalaya si Lola. Alam mo, salamat talaga sa inyo. Kung wala kayo, baka nilapan na kami ng mga aswang. Walang anuman. Kaya nang mula nang mabalitaan namin na nakulong si Lola Susan, mas lumala ng sitwasyon sa lugar na to. Anong ibig mong sabihin? Sa Karatig Bayan, marami ng biktima ng kulam. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam ang gagawin. Kailan ba kasi makakalaya si Lola Susan? Obvious naman na di siya kriminal eh. Huwag ka mag-alala. Malapit na siyang makalaya. Aasahan ko yan. Uuwi na ako. Hinatid ko si Jenny sa bahay nila matapos nitong maikalma ang sarili. Nadatnan namin doon si Manong Romulo at ang ama nitong sugatan. Sa kabilang banda ay kinwento sa akin ni Manong Romulo ang naganap nang makauwi kami. Napatay naman daw nila ang aswang. Makalipas ang ilang linggo, pinakawalan din si Lola Susan. Wala raw sapat na ebidensya laban sa kanya. Apo ko, kumusta ka na? Nako, 2 buwan ang nakalipas. Akala ko hindi na tayo magkikita. Mabuti naman po't nakalaya na kayo. Dahil muling binuksan ang kaso sa tulong ni Romulo. Lumalabas na nagkamali si Enriquez. Diyos ko. Buti naman po. Ano pong nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Gayunpaman, mas makakabuti kung wag na natin siyang pakialaman. Ayokong madawit pang muli ang isa sa atin. Oo nga po. Sigurado ako, nabalitaan mo na ang kasalukuyang nangyayari sa Karatig Bayan, tama? Opo. Sabi ni Jenny, dumadami daw ang nagiging biktima ng mangkukulam. Jenny, Yung talagang anak ni Solomon. Matagal na palang nakauwi dito sa probinsya yun. Kilala niyo po sila? kababata namin ni Romulo ang ama ng tinutukoy mo.
Kinuwento sa akin ni Romulo ang katapangan na ipinakita mo at ang determinasyon mo na matuto kaya binabati kita. Naway magpatuloy pang lahat ng ito. Nako, oo nga po. Yakang-yaka ko na makipaglaban sa mga aswang. Pero hindi pa tapos ang lahat. Napagdesisyon na naming dalawa ni Romulo na ipasa na sa'yo kaagad ang agimat sa lalong madaling panahon. Talaga po? Oo, kaakibat nito ang pag-aaral mo ng mga orasyon na isinasagawa ko sa pakikipaglaban sa itim na mahika. Kung ganon, kailan po tayo magsisimula? Gusto kong matutunan yan sa lalong madaling panahon. Bukas na bukas din. Sa ngayon, kailangan ko munang ipaliwanag sa'yo ang kapangyarihang taglay nito. Buong araw akong naging abala sa pagbabasa ng makapal na libro na pinahiram sa akin ni Lola. Nakasulat doon ang iba't ibang uri ng mga aswang pati na rin ang mutya na agimat. Tuwing sasapit ang gabi sa mga lumipas na araw, palihim kaming rumuronda para humanap ng aswang. Pinanonood ko ang paggamit ni Lola Susan sa makapangyarihang bato tuwing makikipaglaban sa mga nilalang na yon. Nabanggit din niya sa akin na kakaibang lakas at enerhiya ang nararamdaman na ipinagkakaloob ng mabisang agimat. Hindi kalaunan, unti-unti ko yung natutunan. Sa paglipas ng panahon, napapansin kong napapadalas na bumisita si Jenny sa amin para magpaabot ng merienda na tanda raw ng walang hanggang pasasalamat. Naging mas close kami dahil doon. Noong minsan nga ay naabutan ako nitong nag-iensayo. Aba, walang minti sa pag-practice Alam mo, halos 3 buwan na ako napapadaan dito pero lagi kitang nakikitang busy sa ganyan. Talagang totoo yung sabi-sabi na astig ang lahi nyo. Nako, salamat Walang anumano ka ba? Hindi, ibig kong sabihin, nakakahiya dahil lagi ka na lang nagdadala ng merienda sa amin. Wala yun. Si tatay din naman yung nag-uutos nun. Ang laki daw kasi nang naitutulong niya sa probinsya natin. Lalo na sa pagliligtas niya sa amin nung minsan. Alam mo naman di makakapayag si Lola na may mangyari masama sa mga tao dito. Buti nga nakalaya na siya Ano palang pinaplano niyo dun sa mga biktima ng black magic? May nakapagbalita rin kasi sa amin na 3 na yung namamatay sa kabilang baryo. Wala pa kasing sinasabi sa akin si Lola pero may plano akong naiisip. Ano naman yon? Maliit na programa para makatulong tayo kahit sa maliit na paraan. Ha? Anong programa yon? Yung gusto ko kasing dumayo sa ibang lugar para manggamot. Yung mga simpleng orasyon na isinasagawa ni Lola dahil itinuro naman na din sa akin yun. Huwag ka maglala. Akong bahala. Hindi ba yung delikado? Sabi kasi ni Papa, mahirap daw yung trabaho ng mga albularyo. Dahil hindi yun pwedeng basta-basta na lang naisagawa. Mabuti pa siguro kung kausapin mo muna si Lola. Sige. Gagawin ko naman yun. Mabuti kung ganon. Nga pala, muna na ako May pinapadeliver pa kasi si Papa sa akin sa kabilang bayan. Tahimik kong pinagmasdan na maglakad palayo si Jenny. Samantala buong hapon kong iniisip ang plano sa utak ko. Kinagabihan, inausap ko si Lola Susan tungkol dito. Ay, tama bang narinig ko? Gusto mong dumayo sa karatig bayan para manggamot? Ano bang alam mo sa ganon, Gerald? Pareho nating alam na hindi pa sapat ang kakayahan mo. Ano pong gusto niyong gawin ko? Tumanga at maghintay na tuluyang mapatay ng lintik na mga nilalang na yan ang mga kababayan natin? Aba, hindi ako makakapayag. Ilalagay mo lang lalo ang buhay mo sa kapahamakan kung gagawin mo yan. Hayaan mo na kami ni Romulo na magplano ng mga maaari nating gawin. Plano? Wow! Kailan niyo pa yan natatapos? Huwag matigas ang ulo mo, Apo. Makinig ka sa akin. Ako, kailan kayo magtitiwala sa kakayahan ko? Gagawin ko naman to, hindi lang para sa akin, kundi para sa bayan. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Kahit sinong sundalo ay hindi susugod sa laban kung hindi pa sapat ang kanilang kaalaman.
hindi mo maaaring ituloy ang plano mo sa ayaw at sa gusto mo. Naiintindihan mo? Tumalikod ako sa kanya at padabog na naglakad papasok sa kwarto. Binaliwala ko ang paninermon ni Lola Susan. Nahiga lang ako para magpalipas ng oras at lumabas ng kwarto para ihanda ang mga gagamitin bukas nang masigurong natutulog na si Lola Susan. Kinaumagahan pumunta ako sa bahay nila Jenny at kinausap ito. Oh, ang aga mo at saka hingal na hingal ka. Ano yung mga bitbit mo? Mga gagamitin natin sa panggagamot. Kumpleto na din to. So ibig sabihin, pumayag si Lola Susan? Oo. Pumayag naman siya. Pero secret lang natin to, ha? Wala sanang makakaalam. Wow, Noted. Pero buti naman kung ganon. O anong plano ngayon? Gusto ko sanang magpatulong sa'yo. Mukhang kailangan ko kasi ng assistant eh. Gerald, hindi ko alam kung kaya ko. Papayag ako dahil may tiwala naman ako sa'yo. Salamat, ha? Kagad kaming nagtungo sa Karatig Baryo. Pumuesto ako sa kubo sa gitna ng bukid at doon hinintay si Jenny. Maya-maya pa ay kasama na niya ang 10 tao na magsisilbing pasyente namin para sa araw na ito. Buti naman kahit papano, walang kaso ng biktima ng black magic. Mabilis tayong matatapos nito kasi hilot lang ang gusto nila. Hilot? Oo, yun kasing bili nila sa akin. May problema ba? Wala naman. Nakakapagtaka naman kasi kung bakit hinintay pa nila ako. Wala bang ibang manghihilot Meron dyan? naman, kaya lang patay na sila. Kanina ko lang nalaman na sila yung mga nabiktima ng mangkukulam. Ganun ba? Tara, simulan na natin to para maaga tayo makauwi. Pakuha na lang ng langis ko dun sa bag. Buong maghapon kaming naging abala sa paghihilot. Nawala naman daw ang sakit sa pangangatawan ng mga pasyenteng yon. Pagkatapos kaagad kaming naglikpit na gamit ni Jenny nang matapos pero isang matandang babae ang pumigil sa amin. Inda-inda nito ang sakit na nararamdaman sa likod. Aba ay, teka lang. Pahintay ako. Pahilot. Masakit ang aking likod. Oh, may umahabol pa. Pasensya na po, Lola. Tapos na po kasi kami. Baka gabihin kami sa daan. Malayo pa rin po kasing uuwian namin. Hayaan mo na. Pagbigyan na natin. Dito po kayo, Lola. Ay, salamat. Kababait niyong bata. Matagal na ba kayong nanggagamot? Bago lang po. Ganun ba? Mabuti kung ganoon at marami kayong natutulungang tao. Mukhang magaling kang manghilot Sino ang nagtuturo sa'yo? Lola ko po. Hindi na namin namalayan ang oras at ginabi na sa paghihilot. Sa kasamaang palad, wala kaming ibang choice kundi maglakad palabas sa bukid. Bilog na ang hugis ng buwan at ang maliwanag na sinag nito ay tumatama sa dinaraanan namin. Napahinto kami sa gulat ng isang itim na malaking aso ang tumalon sa harap namin. Naramdaman ko ang mahigpit na pagyapos ni Jenny sa braso ko. Aswang, tumakbo na tayo. Papatiin tayo niyan, Gerald. Kalma. Kunin mo yung buntot pagi sa bag ko. Pati ang asin. Huwag kang magpapalata. Huwag mo nang labanan yan. Diyos ko naman. Tumakbo na lang tayo hanggat may chance pa. Ikaw, tumakbo ka na. Humingi ka ng tulong kay na Lola. Tawagan mo siya sa cellphone ko. Mabilis na inabot ko sa kanya ang cellphone at buong tapang na sinugod ang nilalang pagkaabot niya sa akin ng buntot pagi. Hindi ko na lubusang naisip ang mga pagkilos dahil sa pagtataranta kaya puro kalmot ang natamo ko bago ko patuluyang mapabagsak ang aso. Pinagmasdan namin itong bumalik sa anyong tao. Pagkatapos dali-dali ng tinapala ni Jenny ng tela ang mahabang kalmot ko sa braso habang hinihintay ang saklolo.
Sa tansya ko, higit 1 oras ang nakalipas bago pa nakarating si Lola Susan sa lokasyon namin. Ano to? Bakit ba kasi kayo dito napadpad? Isa pa, ba't bitbit mo ang mga gamit ko? Nag-start na po kasi kami ni Gerald sa programa. Di naman po namin alam na may aswang na nakabantay. Programa? Ito ba yung binabanggit mo sa akin, Gerald? Kahit kailan talagang tigas ng ulo mo. Di ba, hindi naman ako pumayag. Pasensya na po, hindi lang ako nakatiis. Hindi nakatiis. Yang babae na yan ba ang pumilit sa'yo na gawin ito kaya hindi mo ako pinakinggan? Pwes, tantanan mo ang apo ko, ha, Jenny? Tama na po. At pinipigilan mo pa ako. Ikaw, babae, wag mong inadamay si Gerald sa kagagahan mo. Kaya nga napauwi ka dito ng tatay mo dahil sa kalokohan mo, di ba? Ako nagyaya sa kanya sa misyon nito. Kaya pwede bang itigil nyo na yung masasakit ninyong salita? Aba, sasagot ka pa talaga. Halika na, umuwi na tayo. At ikaw, Jenny, sisiguruhin kong makakarating ito sa tatay mo. Hindi kami nagkikibuan ni Lola nang makauwi matapos ihatid si Jenny sa kanilang bahay na nangingilid ang luha. Pinaupo ako ni Lola sa upuan kaharap niya at masinsinang kinausap. Pwede bang maghinay-hinay ka sa mga ikinikilos mo? Nagmamakaawa ako, Gerald. Pasensya na ho kayo. Gusto ko lang naman pong makatulong. Tulad niyan, kanina ko lang nalaman na patay na yung manghihilot sa kabilang baryo. Lola, iniisa-isa na po nila tayo. Alam ko ang mga yon. Pero hindi tayo pwedeng makialam basta-basta dahil ang mismong may pakana nito ang hinahanap namin. Ano pong ibig ninyong sabihin? Kaya ganun-ganun na lang kita kong protektahan dahil kilala ko na ang mga namumuno sa mga kalaban natin. Kung ganun, sino po? Malalaman mo rin sa takdang panahon. Sa gayon, kailangan muna nating maglaylo at maghanda. Lumipas ang mga araw, palihim kong pinupuntahan si Jenny sa kanilang tahanan tuwing matatapos ang pag-iensayo ko. Pero hindi ako nito pinapansin. Gayunpaman, hindi ako sumuko hanggang sa isang araw ay nakasalubong ko ito sa daan patungong palengke. Kausapin mo naman ako. Magpapaliwanag lang ako saglit. Pwede ba? Tumabi-tabi ka nga sa dadaanan ko at baka sampalin kita dyan. Di ako aalis dito hanggat di mo ako kinakausap. Kakausapin? Para saan? Alam mo, wala akong panahon na makipag-usap sa mga sinungaling na kagaya mo. Sabi mo sa akin, alam ni Lola Susan yung lintik na programang naiisip mo. Pero ano? Hindi pala. Ayun tuloy. Napagalitan ako ni Papa. Nagawa ko lang naman yun kasi nakaawa ko sa mga tao eh. Isa pa, gusto ko lang tong ibigay sa'yo. At ano naman to? Suhol. Anting-anting yan. Gawa yan ni Lola. Naisip ko na mas kakailanganin mo yan lalo pat ilang beses ka nang nakaka-inkwentro ng aswang. Okay. Muna na ako. May curfew pa ako. Sige, ingat ka. Umuwi na rin naman ako kaagad nang tuluyan itong makaalis. Nadatnan kong magkausap sina Lola Susan at Manong Romulo. Tinawag nila ako at pinaupo sa kanilang harapan. Humigop muna ng kape ang matandang lalaki bago ako tignan sa mga mata. Sana'y dinggin mo ang sasabihin namin dahil para ito sa kapakanan mo. Apo, mas lalong nalagay sa panganib ang buhay mo. Alam ko na po yun, Lola. Kaya nga mas nag-iingat na po ako ngayon eh. Pasensya na po ulit. May balita akong nasagap na nagnanais ang mga aswang na kunin ka, iho. At nasa karating baryo lamang nakatira yun, kung saan kayo minsan nagtungo ni Jenny para subukang manggamot. Ang basakla pa doon, ang madrasta mong si Marion. Siya rin ang nagtitik-tik sa mga aswang sa pagpatay ng mga inosenteng tao. Ano? Paano niyo nasabi na si Mama nga yun? Teka,
Bini-brainwash niyo po ba ako? Mabait si Mama. At sigurado akong hindi niyo yun magagawa. Nagsasabi ako ng totoo. Makinig ka. Kung gusto mong malaman ang katotohanan ay sumama ka sa amin. Saan naman po? Nabalitaan kasi namin na lantarang kabit siya ni Kapitan na siyang aswang pala. Nagnanais sila na sakupin ang lugar na yon para sindakin ang taong bayan. Kapag nagtagumpay sila, mas magiging madali sa kanila na talunin tayo. Aswang si Kapitan? Eh hindi ba't noong minsan ay nakita natin siya sa loob ng simbahan? Ay, yun nga rin ang ipinagtataka ko eh. Kilala ko si Kapitan at ni minsan ay hindi ko siya nakitaan ng kakaibang pagkilos o baka dahil lang yun sa kagalingan niyang magtago ng sekreto. Bueno, malalaman natin sa Webes. Sa Webes? Kundi po ako nagkakamali. Piyesta doon sa susunod na araw, di ba? Tama ka. Yun din ang tamang oras para mag-espiya tayo. Paano yan? Kilala na nila tayo, di ba? Ang naisip namin na plano ay magpapanggap kayong tagaluto ni Susan. Pero kinakailangan maitago ninyo muna ang tunay niyong pagkakakilanlan. Marami po bang mga aswang na makakalaban natin? Nag-aalala lang po ako sa sitwasyon ni Lola. Kasi, paano kung mapahamak siya dahil dito? Kung maaari, pwedeng ako na lang ang gumawa ng planong yan. Maayos ang pakiramdam ko, kaya wag mo kong alalahanin. Huwag kayong mag-alala. Dahil tulad ng pangako ko sa inyo, ay tutulungan ko kayo. Kasama ninyo ako hanggang sa dulo ng laban na ito. Salamat po. Ay siya, ito ang iyong susuotin sa pagpapanggap. Late ang magiging pangalan mo, Susan. At ikaw naman ay Rico. Naintindihan? Opo. Wala ka nang ibang iisipin, kundi ang magpanggap, Apo. Gayun pa man, kailangan mo pa rin pagbutihan. Pasensya ka na at ngayon lang namin ito nasabi sa'yo dahil ayokong bigyan ka ng mas mabigat na iisipin. Di bale, dahil planado naman natin ang lahat. Salamat po. Nga po pala. Bakit hindi na lang natin sila sugurin? Dahil mas makabubuti kung mapasok natin ang grupo nila nang hindi nila alam para walang ibang taong madamay sa kaguluhan. Isa pa, kailangan nating alamin ang punot dulo ng lahat kung bakit pinili ni Marie na kumampi sa mga sumasalot sa lugar natin. Paano tayo makakasiguro na hindi tayo mahuhuli sa pagdidisguise na to? Ako ang bahala. Isa pa, maraming tao sa piyestahan kaya't hindi kayo gaanong mahalata. Pero kailangan ninyong mag-ingat. O siya, magpahinga ka na at may pupuntahan pa tayo kinabukasan. Opo. Naguguluhan man pero mas pinili kong pumasok sa kwarto para magpahinga. Inaumagahan ginising ako ni Manong Romulo para simulan ang pagbabalat kayo. Sinuot ko ang damit na long sleeve matapos idikit nito sa akin ang balbas. Nag-iba ang buong katauhan ko. Maya-maya pa nagulat ako nang makita si Lola Susan na lumabas sa kwarto. Nakasuot siya ng mahabang bestida at nakaladlad ang ngayon ay kulay itim niyang buhok. Natuwa siya nang tingnan ang sarili sa salamin. Aba, nawala ang mga uban ko. Hay, talagang mainam nga na kinulayan mo ang buhok ko. Kaya nga, ibang-iba na kayong dalawa. Oh, handa na ba kayo? Sa tanang buhay ko, ngayon lamang ako naging handa. Kung ganun, ay humayo na kayo. Tumungo kami sa kabilang baryo. Pinagmamasdan ko ang mga makukulay na kurbating na nakasabit sa poste at mga taong abala sa kani-kanilang paghahanda sa gagawing selebrasyon. Ilang saglit pa ay huminto kami sa harap ng eskinita. Marahan naming tinahak yun bago natanaw ang isang malaking bahay sa dulong bahagi ng gitna ng bukirin. Pansin kong ilang metro na lang ang layo nito sa kakahuyan papasok sa gubat. Buntong hininga kong pinindot ang doorbell nang makarating doon. Kaagad na napayuko ako nang makitang lumabas si Mama Marie para lumapit sa amin.
Ano ba yon? Kaya aga-aga pa ho, hindi pa kami tumatanggap ng bisita. Ay, hindi ho. Nalaman ko kasing naghahanap kayo ng bagong tagaluto. Gusto ho sana naming mag-apply ng apo ko. Parang ngayon ko lang kayo nakita. Taga saan ba kayo? Bagong lipat lamang ho kami dyan sa kabilang baryo. Isa pa, matagal na ho ako nagtatrabaho sa karinderya kaya magaling ako magluto. Siguradong masasarapan kayo kapag natikman nyo. Talaga lang, ha? O sige, dahil wala na rin namang oras ay pumasok kayo dito. Ipagluto nyo ako ng adobo na walang bawang. Walang bawang. Oo, hindi lahat ay gusto ng bawang at isa na ako doon. Isa pa ayokong maamoy ng mga amiga ko na kumapit sa akin ang nakakapandiring amoy ng bawang. Sige, ganito. Kapag nasarapan ako sa luto nyong adobo ay tanggap na kayo. Ay, talaga ho. Ay, salamat ho. Ano nga palang pangalan nyo? Leti po. Eto po yung apo kong si Rico. Kami ho ay may lahing Batanggenyo. Alay, hello po. Saglit kaming nagkatinginan ni Lola Susan nang bigla itong tumalikod. Tahimik akong sumunod sa kanila papasok sa loob habang iniisip ang litanya nito tungkol sa bawang na hindi kalaunan ay pinagsawalang bahala ko na rin. Binanggit pa nga ni Marie na ancestral house ang bahay nang mapansin nito ang pagtataka ko dahil sa makalumang disenyo ng bahay. Mabilis na inihanda ni Mama Marie ang mga rekados nang makarating kami sa kusina. Sa kabilang banda, kaagad na sinimulan ni Lola Susan ang pagluluto. Matapos ang higit kalahating oras, tuluyan ang natapos ang pagluluto ng adobong baboy at kaagad na ipinatingin ito kay Mama Marie. Masarap. Okay, tanggap ka na. 1,000 ang magiging sahod nyong dalawa. Talaga ho. Ay, salamat po ng marami. Malaking tulong ito sa pag-aaral ng apo ko. Baka akalain nyo ay wala akong taste sa pagkain kaya simple lang ang ipinaluto ko, ha? Well, hapunan kasi ang magiging selebrasyon. Nag-request din yung mga bisita na puro putahe ng baboy ang lulutuin. Nga pala, huwag na huwag yung lalagyan ng bawang, ha? Allergic ang karamihan sa kanila doon. Maliwanag? Ay, ganun po ba? Sige ho, masusunod. Sasabihin ko kay Kapitan na may nahanap na ulit akong bagong tagaluto. Maswerte kayo at umalis yung nauna sa inyo. Tsaka huwag niyo ako bibiguin. Naiintindihan? Siyempre naman po. Ay, nga pala. Pwede ko po bang malaman kung bakit umalis yung unang... Mahabang kwento. Ay, May kababalaghan daw kasi sa bahay na to dahil kadalasan ay sa kakahuyan sa likod ng bukid na tatagpuan ang mga bangkay na pinatay ng mga aswang. ibig sabihin, Hindi naman din kapanipaniwala na tunay ang mga aswang. Kwentong barbero lang yon dahil kung totoo sila, di sana matagal lang nabubulok ang katawan ko. Lalo pat mag-iisang buwan na akong mag-isang nag-stay dito, hindi ba? kaya nga ho. Bueno, neto ang pera. Magtungo kayo sa palengke at hanapin niyo si Aling Rufa. Supplier ko yun ng mga karne. Diyan muna kayo at pipicturan ko kayo. Sige ho. Bumalik kayo kaagad dito, ha? Ayoko nang babagal-bagal kumilos. Gora na! Pagkakuha ni Lola Susan ng 5,000 ay tumungo na kami sa palengke. Habang naglalakad sa hilera ng mga pwesto ng tindahan ng mga karne ay hindi ko maiwasan ang mapatanong kay Lola Susan. Ba't po kaya naging ganyan ang ugali ni Mama Marie? Noon naman po ay mabait siya. Noong sila pa ni Papa. Ang mga tao ay puno ng sikreto, apo. Kaya mabuti na yung napalayo ka sa kanya. Basta kahit na anong mangyari ay subukan mong itago ang tunay mong pagkatao dahil alam na niyang apo ka ng antingera. Sigurado akong malaki ang galit niya sa atin ngayon. Masusunod po. Huwag ka nang maingay at baka may makarinig pa sa atin. Hanapin na lang natin ang babaeng sinasabi niya. Ayun po ata. Ay, kayo na ba yun? Teka nga. I-double check ko lang at baka mga magnanakaw kayo. Ay, trula lang nga.
ka-feslak mo yung sinend na picture sa akin ni Marie. Ito na bang mga baboy, iha? Kukunin ko na. Etong bayad. Salamat. Nga pala. Eto, isama mo yung dugo na ni-request ni Marie. Diyos ko, loka-loka talagang babaeng yan. Ano naman kayang gagawin niya sa isang katerbang dugo na yan? Mauna na kami. Teka muna, parang pamilyar ka. Kamukha mo si... wait, nakalimutan ko na pero basta may kamukha ka. Hindi ko kilalang tinutukoy mo. Mauna na kami. Kaagad na tumalikod kami ni Lola nang makuha ang mga karne at dumiretso pabalik sa ancestral house. Akin na yan. Ako na maglalagay ng mga karne. Huwag na kayo mag-abala pa. Nga pala, kahit anong mangyari, huwag niyong bubuksan ang freezer, okay? Oho, sige po. May ipag-uutos pa po ba kayo? Uuwi na ho kami. Pati ko ba nasabi sa inyo na stay in kayo dito? Ano ho? Stay in? Wala ho kayo nabanggit kanina. Inihanda ko na ang kwarto nyo sa itaas kanina. Doon kayo matulog. Delikado na sa labas dahil madilim na. Baka mapagkamalan pa kayong aswang nung maglola na ang tingera ko, no? Narinig nyo naman na siguro tungkol sa kanila, hindi ba? Oo. Balita ko marami silang natutulugang tao. Natutulungan? Baka napiperwisyo. Alam mo, marami nakakapagsabi na baka silang dalawa ang pumapatay sa mga inosenteng tao. Kilala niyo ho ba sila? Ako? Aba, kalat ng balita ng dating asawa ko ang nag-iisang anak ni Susan. Sa totoo lang, wala akong kaalam-alam na may lahi palang albularya ang angka ng lalaki na yon. Kaya pwede ba? Kung may maligaw na maglona dito ay ipagbigay alam nyo kaagad sa akin. Bibigyan ko kayo ng reward kung sakali. Oo. Siya nga pala, hali kayo tihatid ko na kayo sa itaas bago ako umalis. At ilak nyo ng mabuti ang pintuan kapag nakalabas na ako. Noong minsan kasi nanakawan kami dito. Aha. Huwag kayo mag-alala. Babalikan ko din naman kayo bukas ng umaga. Sige ho. Narinig namin ang paglabas ni Mama Marie ng pintuan matapos kaming maihatid sa kwarto. Samantala buntong hinanga kong hinubad ang long sleeve na suot ko. Oy, ikaw naman. Bakit mo yan tinanggal ka agad? Baka mamaya bumalik yung si Marie, malintikan tayo. Ang init-init po kaya. Isa pa, ba't po kayo pumayag na magpalipas tayo ng gabi dito? Paano kung may plano pala sa atin na masama si Mama? Kaya nga tayo nagpaiwan para malaman kung anong plano niya. Pero hindi po kaya tayo mahalata ni Mama Marie? Hindi. Dahil kilala ko ang Marie na yon. Medyo mahinang kukote niya. O siya, isuot mo na ulit ang long sleeve at maghanda ka na sa pagtulog. Ang hirap-hirap nitong pagpapanggap natin. Apo, para ito sa mga tao sa lugar natin. Ito na ang pagkakataon natin para makabawi. Tatapusin atin to. Opo. Nga pala, aswang ba si Mama Marie? Kasi napansin ko yung sinabi niyang ayaw niya sa amoy ng bawang eh. Hindi. Dahil nung maging sila ng tatay mo, ay sinubukan ko siyang pakainin ng garlic rice. Hindi naman siya nasunog ng kainin niya yun. Ang sabihin mo, ayaw niya lang sa bawang ngayon dahil maaamoy yun na mga kasapi niya. Baka siya pang maging mitya para matapos ang buhay ng mga yon. O siya, dito muna ako. Panandalian muna akong lumabas para lumibot saglit bago lumubog ang araw. Hindi ko naman inaasahan na matatanawan ko si Jenny na naglalakad sa gilid ng kalye. May bitbit itong basket na puno ng tinapay. Kaya nilapitan ko ito. Mano, baka gusto niyo po ng tinapay. Mura lang to. Huwag ka maingay. Oh. Ako to si Gerald. Gerald? Anong ginagawa mo dito? Tsaka bakit ganyan ang pamimikas mo? Sasali ka ba sa stage play? May mission kami ni Lola. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Magdidilim na. Baka mapahama ka pa. Walang choice.
May sakit kasi si Papa kaya kailangan magdoble kayod pambili ng gamot. Naubos din kasi yung kita namin ni Tito sa pag-supply ng mga gulay. Eto, pera. Pandagdag mo. Hindi na. Hindi na, no. Nakakaya naman. Tsaka, kaya ko na to. Isa pa. Huwag mo ko anilahanin dahil di naman siguro ko lalapitan ng mga aswang dahil sa pangontra na binigay mo. Basta wag ka magdalawang isip na lumapit sa akin kapag may kailangan ka, ha? Mauna na ako. Pagka-uwi ko ay nadatnan ko si Lola na naghahanda na sa pagtulog. Nagpalipas kami ng ilang oras bago pa napagdesisyonan na pumasok sa kwarto. Nakahiga ako sa kutsyon hanggang sa makatulog. Naalimpungatan ako nang makarinig ng mahihinang kaluskos mula sa labas ng kwarto. Marahan akong bumangon para puntahan ang pinanggagalingan ng narinig. Napatakip ako ng bibig nang makita ang sugatan na matandang lalaki na kasalukuyang natataranta sa paghalungkat sa loob ng freezer. Lola! Lola, may aswang! Ay, Tulong! ay, Tulungan niyo ako! teka lang. Ano ba yon? Ay, sus Ginoo. Ay, tumakbo ka sa kwarto. Kunin mo ang asin sa bayong ko. Dalian mo. Teka. Mali kayo ng iniisip. Hindi ako aswang. Biktima nila ako. Anong ibig mong sabihin? Rene ang aking pangalan. Ako ang unang kinuha nilang tagaluto pero gusto kong patayin ang mga kasama nilang aswang. Hinahabol nila ako sa kakahuyan kanina. Butit nakaligtas ako. Kung gano'n, paano ka nakapasok dito? Dahil binigyan ako ng susi ni Marie. Pinalabas nila na magnanakaw ako dahil hindi nila ako napatay. Hanggang ngayon ay hinahanap nila ako. Delikado rin kayo dito. Kaya tumakas na kayo. Kayo ang ihahain nila sa mga bisita sa kapistahan. Kung nagsasabi kayo ng totoo, bakit pa kayo pumasok sa bahay na to? Bakit hindi na lang kayo tumakas? Dahil kukunin ko ang labi ng anak ko na pinatay nila. Nagkatinginan na lang kami ni Lola Susan at hinayaan na lang na halongkatin ng matanda ang mga karne sa freezer. Maya-maya pa hindi ko napigilan at dumuwal ng buong lakas nitong ilabas ang ulo ng anak na nakabalot sa supot. Nanginginig ang tuhod kong pinagmasdan yun. Sa kabila ng takot na alam kong nararamdaman din ni Lola ay tinulungan niya na makatakas ang lalaki. Pagkatapos ng mamadali namin na inayo sa mga karne na nagsabog sa kusina at saka umuwi para tawagin si Manong Romulo. Oh, anong balita? Bakit parang namumutla ka, Susan? Ay, may isang tagaluto na nakaligtas sa pambibiktima ng mga aswang. Ang sumbong sabi na hinahabol siya ng mga yon sa kakahuyan. Kung ganun, halika. Sundan natin ang mga yun para hindi na sila makapambiktima pa ng iba. Apo, maghanda ka. Teka, kukunin ko lang ang mga kagamitan ko. Buong tapang na tumungo kaming tatlo sa madilim na gubat na napapalibutan ng mga matatayog na puno. Bitbit namin ang kanya-kanyang armas na panlaban sa aswang. Mahigpit na hinawakan ko ang buntot pagi na inabot sa akin ni Manong Romulo habang maingat na naglalakad sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng alulong ng aso mula sa hindi kalayuan, dahilan para mapagdesisyonan namin na maghiwa-hiwalay ng landas. Binigay ni Lola sa akin ang agimat niya para raw magamit ko bilang proteksyon. Ilang saglit pa sunod-sunod na pagputok ng baril ang narinig ko sa tinatahak na direksyon. Sa hindi kalayuan natanaw ko si Kuya Leonardo na may hawak na baril. Kumuyom ang kamao ko at marahang napatras nang mapansing lumakad ito papalapit sa akin pagkababa ng baril. Gerald, ikaw ba yan? Buti naman at nandito ka na. Alam mo ba kung kaninong bracelet to? Ano? Bakit naman sa tingin mo ay alam ko yan? Para may maisisi ka na naman sa akin? Hindi naman sa ganun. Romoronda ako dito tuwing gabi dahil mas dumarami ang kaso ng mga natatagpo ang biktima rito. Siya nga pala, itong bracelet na nakita ko kanina ay may bawang sa loob ng pulang tela na to.
Kaya sigurado akong pangontra ito sa aswang. Patingin. Ito yung bracelet na binigay ko kay Jenny ah. Ibig sabihin nawawala siya? Kung ganon, maaari mo ba akong tulungan na mahanap siya? Huwag ka mag-alala dahil wala akong balak na i-report ito sa estasyon. Hindi naman din sila naniniwala sa aswang. Ayoko. Baka nakakalimutan mo yung ginawa mong pambibintang kay Lola noon. Tsaka, hihingi ka ng tulong sa akin? Para ano? Para ma-promote ka ulit? Inaabing ko nagkamali ako ng akala. Gusto kong humingi ng tawad sa inyo dahil ako mismo napatunayan kong tunay ang mga aswang at walang rebelde na nagtatago sa lugar natin. Bigyan mo ko ng ikalawang pagkakataon. Itatama ko ang pagkakamaling nagawa ko. Ayoko. Nagmabakaawa ako sa iyo. Pagbigyan mo na ako. Dahil para na rin kay Leonard ang hustisyang hinahanap ko. Pinatay ng mga hayop na yun. Hindi mo alam kung gaano ako nagsisisi sa ginawa ko sa inyo. Ano? Bakit hindi nyo man lang ito binalita sa akin? Isinikreto ko yun dahil ayoko mapahiya bilang pulis. Dahil anong klaseng alagad ng batas ako kung mismong kapatid ko hindi ko naprotektahan. Hanggang ngayon, pasan-pasan ko pa rin yun. Anong ibig sabihin nito? Andito ka na naman ba para manggulo? Pwes, tumigil ka na dahil hindi ako magdadalawang isip na itaga sa'yo ang patalim na to. Wala akong planong guluhin kayo, Lola. Sa katunayan, humihingi ako ng patawad kay Gerald. Tawad? Gano'n na lang ba yun para sa'yo? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, binugbog ako ng mga preso noon, pero wala kang ginawa. Lola, may tumitili na babae. Halika, sundan natin. Masama kong tiningnan si Kuya Leonardo bago tumakbo kasunod sa direksyon na pinuntahan nila Lola Susan at Manong Romulo. Muli kaming naghiwa-hiwalay nang makarating sa ilog kaya mag-isa na naman akong lumakad. Sa hindi inaasahan, bigla akong napaatras ng isang malaking aso ang tumalon sa harapan ko. Nakaiwas naman ako nang sugurin ako nito ng kalmot. Nakipaglaban ako sa nilalang pero nasugatan ako nito dahilan para mapaluhod ako sa lupa. Kaagad na naramdaman ko ang ipinagkaloob na lakas sa akin ng agimat dahilan para muli kong maitayo ang sarili. Buong lakas kong sinugod ng buntot pagi ang aso. Tumatama ang bawat hampas ko sa katawan ng nilalang dahilan para magkasugat-sugat ito. Hindi kalaunan ay nawalan ito ng malay. Pinanlakihan naman ako ng mga mata nang bumalik ito sa pagiging anyong tao. Maya-maya pa napansin kong lumalapit sa akin si Lola Susan kasama ang dalawang lalaki. Aling Faye! Kilala mo siya? Tunay nga ang inyong sinasabi na bumabalik sa anyong tao. Hamaan nila lang na yan kapag mawawala ng buhay. Hayop siya. Yan yung nagpagamot sa amin nang minsan kaming dumayo ni Jenny sa baryong to. Isang espiya yan kung ganoon. Halika na't madaling araw na. Baka maabutan pa tayo ni Marie. Pero, paano si Jenny? Paano kung patay na siya? Huwag kayo mag-alala. Dahil tutulong ako sa paghanap sa kanya. Tumawag lang kayo sa akin kapag kailangan nyo ng tulong. Heto ang number ko. Blanco ang mukha ni Lola Susan na tumingin sa pulis pero hindi kalaunan ay kinuha naman din niya ang maliit na pirasong papel na inabot nito. Sa kabilang banda pa simpleng inabot sa akin ni Manong Romulo ang maliit na bote ng pinulbos na bawang. Tulad ng napag-usapan, dali-dali kaming dumiretso sa bahay matapos magpaalam kay Manong Romulo. Kinaumagahan, nadatnan na kami ni Mama Marie na naghahanda ng mga rekados sa kusina. Samantala, patay-mali siya kaming dalawa sa nalaman kagabi. Nice naman, Manang Letty. Sige, go lang. Nga pala, may nakita ba kayo matandang palaboy kagabi? Wala po. Bakit po? Magnanakaw kasi yon. Delikado tayo ngayon lalo na't nakatakas pa siya sa amin. Bueno, kumusta naman ang gabi niyong dalawa dito? Maayos naman po. Mabuti kung ganon. Nga pala, tama
Tama lang ang ginawa niyo na maagang magsimula para rin maaga kayo makatapos. At saka maligo kayo, ha? Nakakaya naman kasi kung hindi kayo presentable mamaya sa harap ng mga bisita. Pwede ko ho bang malaman kung sino ang mga bisitang yon? Colleague ng jowa kong si Kapitan. Kaya nga dapat sarapan niyo ang pagluluto. O doon lang muna ako, ha? Makikibali-balita lang saglit. Nagpatuloy kami sa ginagawa buong maghapon. Gayunpaman hindi mawala-wala sa isipan ko ang matalik na kaibigan na si Jenny kaya sa gigil ay inilabas ko ang pinulbos na bawang. Anong gagawin mo, Apo? Binigay sa akin to ni Manong kagabi. Ihahalo ko sa pagkain nila. Mamaya mo na gawin yan, Apo. Itago mo muna ang bagay na yan dahil baka mapurnada ang plano natin. Bueno, mamaya na tayo mag-usap. Isalin mo ang adobong baboy dito sa lagayan at maligo ka na, ha? Opo. Kaagad akong naligo matapos sundin ang utos ni Lola Susan. 7:30 na rin ng gabi nang makatapos kami sa pagluluto. Tumungo kami sa likuran malapit sa mga punong kahoy kung saan gaganapin ang selebrasyon. May iilang mga bisita na rin ang dumating at napapansin kong may kakaiba sa mga ikinikilos nila kaya tahimik kong pinagmasdan ang mga ito. Hoy! Bakit nakatayo ka lang dyan, Rico? Kita mo ang dami-dami ng bisita? Nasaan ba ang lola mo? Kunin niyo ng mga pagkain doon sa kusina. Ay! Opo. Si Lola po ay lumabas lang saglit. At isa pa, pumunta kayo dito bago magsimula ang programa, ha? Ipakikilala ko kayo sa mga bisita. Opo. Ay, sandali lang. Natikman ko yung mga niluto nyo. Ang sarap, ha? In fairness, di talaga ako nagkamali sa pagpili sa inyo. Lalo't alam kong mas masasarapan nyo mga bisita namin sa inyo mamaya. Po? Biro lang. Teka nga, alam mo mula nang mapadpad kayo dito ay napapansin kong parang ilag ka sa akin. May itinatago ka bang sikreto? Naku, wala ho. Mabuti kong ganon. Sundin mo na ang utos ko. Naglakad ako patungo sa kusina at saka maingat na inilabas ang bote. Inihilamos ko ang pulbos sa matalim na kutsilong nakita sa ibabaw ng mesa. Isinuksok ko ito sa likuran pagkatapos ay ibinudbud ang natira sa mga putahe. Hinalo ko muna ang mga iyon ng mabuti bago isa-isang ihain sa mahabang lamesa sa labas. Maya-maya pa, nagsimula na ang selebrasyon. Buti na lang at nakabalik agad si Lola Susan bago pa ulit hanapin ni Mama Marie. Saan ho kayo nagpunta? Kanina pa kayo hinahanap ni Mama Marie. Nakausap ko si Enriquez. May ideya na raw siya kung nasan si Jenny. Nasaan daw po? Kinidnap siya ni Marie at itinago sa bodega sa gitna ng kakahuyan. Hindi niya ipinaalam sa kapulisan dahil tayo lamang daw ang aasahan niya sa pagliligtas ng mga mabibiktima ngayong gabi. Kaya humanda ka. Tatapusin na natin ngayon din. Mabuti naman at nakabalik ka na, Letty. Maaari ko ba kayong imbitahan sa loob? Gusto ko lang kayong kausapin. Kalmado kaming pumasok sa loob. Naupo kaming tatlo sa sala. Napansin ko ang pagtataka sa mukha ni Lola Susan. Ano yon? May narinig ba kayong kahit na anong ingay dito kagabi? Wala ho. Talaga lang, ha? Dahil tatagpo ang patay ang kaibigan kong si Aling Faye kagabi sa likod. Napatigil si Mama Marie sa pagsasalita ng isang lalaki ang biglang pumasok sa pinto. Nagmamadali itong lumapit sa kanya, tsaka bumulong. Diyos ko! Anong pinaglalagay niyo sa mga niluto niyo? Bakit may mga bisitang nalason? Inilagay. Ano hong ibig niyong sabihin? Tinikman niyo pa nga ang ulam kanina, hindi ba? Oo! Inutusan ko si Rico na ihanda ang mga pagkain.
Ano ginawa mo sa mga pagkain, Rico? Wala ho. Ganon. Pues, hari kayo. Pumunta tayo sa labas at makita niyong ginawa niyang si Rico! Napatakip ako sa bibig nang makita ang mga bisita na kasalukuyang nagkakagulo sa labas. Nagkalat na rin ang mga lamesa at upuan at ang ibang mga tao ay nangingisay sa lupa habang unti-unting nawawalan ng buhay. Mabilis na ilalabas ko ang kutsilyo saka nakipaglaban sa ilan sa mga bisitang nag-anyong asbo na sumugod sa amin. Napatay ko silang lahat dahil sa angking bilis ng mga kilos ko. Nanlaki naman ang mga mata ko nang makitang sakal na ni Mama Maria ang leeg ni Lola Susan nang maibalik ko ang atensyon sa kanila. Walang hiya kayo! Wala akong kaalam-alam na kayo pala maglolang ang tingera! Niloko niyo kami, mga salot kayo! Kung meron mang walang iya dito, ikaw yon. Ma, paano mo to nagawa? Dahil para sa kaligtasan ko to! Inalok ako ng proteksyon ni Kapitan na mas minamahal ko pa kaysa sa ama mong adik. At ang kapalit doon ay ang paghahanap ko kung sino ang may hawak ng mutya. Matagal ko nang alam ang tungkol sa inyo pero kahit isang beses ay hindi ko kayo nahuli. Sino mag-aakala na magbabalat kayo pala kayo? Ngayon, subukan niyo ako! Nandamay ka ng ibang tao para sa pagiging makasarili mo. Ganit ka, Ma! Hindi ko alam kung ano nagustuhan ni Papa sa'yo. Akala ko, iba ka. Tumakas ka na! Hayaan mo na ako rito! Hindi ko kayo pwedeng iwan. Ililigtas ko kayo. Maliligtas mo lang siya kung ibibigay mo sa akin ang mutya! Apo, huwag! Hayaan mo na ako dito! Iligtas mo ang sarili mo! Napilitan akong umatras at tumakbo sa kakahuyan para hanapin si Jenny. Napahinto ako nang biglang makalmot ng yanggaw na humarang sa daan ko. Mabilis kong itinutok dito ang hawak na patalim at marahan na umabante para sugurin ito. Mabilis akong nakakailag sa mga pag-atake nito sa akin. Sa kabilang banda tumatama sa iba't ibang parte ng katawan ng nilalang ang bawat pagsaksak ko ng kutsilyo. Hindi kalaunan, napatay ko ito kaya't walang pag-aaksaya ng oras akong tumakbo diretso sa kalagitnaan ng kakahuyan. Pumasok ako sa natagpuang isang maliit na lumang pabrika. Dumaan ako sa madilim na koridor hanggang sa napahinto sa nakabukas na silid kung saan may mahinang ilaw. Nagmamadali naman akong pumasok doon nang makita si Jenny. Salamat at niligtas mo ako. Halika na, tumakas na tayo. Paano ka nila nakuha? Nagpa-deliver si Kapitan ng tinapay pagkatapos natin magkita. Hindi ko naman alam na siya palang pinuno ng mga aswang. Kasama niya si Aling Marie. Hayop sila. Huwag kang mag-alala. Ililigtas kita dito. Heto pala yung bracelet mo. Salamat. Nahulog to ng gabing yon bago pa ako mag-deliver. Kaya hindi ako naprotektahan sa mga aswang. Halika kayo. Tumakas na tayo dito. Nasaan si Lola? Nabihag siya nila, Mare. Halika. Ano? Bakit hindi siya ng laban? Dahil takot siyang madamay ang ibang mga inosenteng tao. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi siya agad papatayin nila, Mare. Eh kung ibigay na po kaya natin ang gusto nila? Hindi maaari. Dahil kung gagawin natin yon, ay mawawala na tayo ng laban sa kanila. Mabilis kaming tumakbo sa gitna ng kakahuyan at doon panandali ang nag-usap tungkol sa plano. Tahimik kaming naglalakad sa ilalim ng buwan nang biglang may dalawang duguan na sibilyan na sumulpot mula sa dilim. Umiiyak ang mga ito at humihingi ng tulong. Lalapitan ko sana ang mga ito pero pinigilan ako ni Manong Romulo. Ako lalapit sa kanila. Nasaan ang agimat? Andito po. Itago mong mabuti yan. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Nararamdaman kong may sumusunod sa akin. Naramdaman ko ang mahigpit na paghawak ni Jenny sa braso ko nang makita namin na tumalon ang isang asbo sa likod ng mga sibilyan at sinakmal ang ulo ng mga ito. Marina kong napalunok habang pinagmamasdan ng karumal-dumal na krimen na yun. Ilang saglit pa ay sumulpot si Kuya Leonardo sa dilim at mabilis na lumapit sa amin. Tumatagaktak ang pawis nito. Alam ko kung saan dinala ni Marie si Lola Susan. Sumunod kayo sa akin.
siguraduhin mo lang na hindi mo ipagsabi sa ibang kasamahan mo ang tungkol dito dahil ako mismo ang papatay sa'yo kapag napurnada ang mga plano namin. Wala na pong oras para makipagtalo pa. Halina po kayo. Sumunod kami kay Kuya Leonardo hanggang sa narating namin ang kuweba. Bigla kaming pinigilan ni Kuya Leonardo na pumasok kaagad sa loob. Wag muna kayong pumasok. Nakita ko sila kanila at masyado silang marami. Kailangan nating bumuo ng plano. Mauna akong papasok upang pag-aralan ng lugar. 5 minuto ang ibibigay niyo sa akin at sa oras na lumagpas ako ron, saka kayo sumugod. Copy. Siya nga pala. Nakita ko may kasama si Marie na mga asbo at mga yanggaw. Hindi ko masyadong sigurado ang tawag sa kanila. Di ba? Bantayan mo ang mga batang ito. Huwag mo silang pababayaan. Kung umuwi na lang po kaya ako. Nahanap na ako ni Papa. Nag-aalala na yun sa akin eh. Mas makabubuti kung mananatili ka rito para masigurado namin na ligtas ka. Nahinto ang pagsasalita ko nang marinig ang hiyaw ni Manong Romulo dahilan para magtatakbo ako papasok sa loob. Nanlumo ako nang makitang nasa kalagitnaan ito ng pakikipaglaban sa 5 mga asbo. Pansin ko ang paghahabol ng matandang lalaki ng hininga pero patuloy pa rin itong lumalaban sa kabila ng pagod. May bisita pala tayo, mahal kong kapitan. Ikinagagala ko makita kang muli anak ko sa labas. Walang hiya ka, Marie! Hindi na kita re-respetuhin! Dahil hindi yun deserve ng mga kagaya mong demonyo! Mas demonyo itong mahal ko. Dahil sa totoo lang, pinatay niya ang tunay na kapitan para makapagbalat kayo siya. Nang sa ganon, ay magawa namin ang plano. Ano? May kakayahan ang aswang na magbalat kayo? Tama ka. Dahil may kakayahang magbalat kayo ang mga aswang. O bakit? Gulat ka? Kaya nga mula nang makilala ko sa bar si Kapitan, ay inakit ko na siya. Hayop ka! Oo, talaga! At hindi rin ako nagdalawang isip na kumampi sa kanya nang malaman kong aswang pala siya. Nabigla kami nang biglang itinulak ni Manong Romulo si Mama Marie dahilan para mabitawan nito si Lola Susan na siyang mabilis na nilapitan ko at hinila palayo sa kanila. Mas nagkagulo ng dahil doon. Nakipaglaban kaming dalawa ni Kuya Leonardo sa mga natirang asbo at kay Kapitan na siyang nag-anyong yanggaw. Binabaril niya ang mga ito habang ako naman ay nakikipagtagisan ng lakas kaya lang ay humihina lang ang nilalang sa tuwing matatamaan ng bala ngunit hindi namamatay ang mga ito. Samantala buong lakas kong sinasaksak ng kutsilyo na hinilamusan ng pinulbos na bawang ang mga nilalang na makakasagupa. Nalinti ka na. Naubusan ako ng bala. Kung ganun, lumabas na kayo. Ako na bahala dito. Hindi kita iiwan dito. Oh, nakaka-touch naman. Ayaw niyo pa kasing sumuko. Umalis na kayo. Hayaan niyo na akong mamatay rito. Dahan-dahan kaming umaatras hanggang sa makalabas ng kuweba. Doon ay naririnig ko ang malakas na halakhak ni Mama Marie. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang inilabas ni Kuya Leonardo ang granada. Ito na lang ang tanging parahan para maubos natin sila. Pumapayag ba kayo? Papayag ako kahit masakit dahil mawawalan ako ng isa sa mahal sa buhay. Dahil sigurado akong iisa lang kami ng binibithin ni Romulo at yun ay ang palayay ng mga tao sa sumpang ito. Inihagis nito ang granada sa loob ng kuweba bago pa man sumugod sa amin ang mga nilalang na natirang buhay. Kaagad kaming lumayo bago pa ito sumabog sa loob. Dinig na dinig namin ang mga palahaw ng mga iyon sa loob habang gumuguho ang batong kuweba. Pagkatapos, matamlay ang mga katawan namin na umuwi sa kanya-kanyang bahay. Ginamot ko naman kaagad ang mga sugat na natamo ni Lola Susan. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa buhay namin. Ikaw naman ang may gawa ng lahat ng yon. Kung hindi dahil sa'yo, ay hindi magiging malakas ang loob ko. Salamat po.
Ipapamana ko na sa'yo ang agimat na yan. Talaga ho? Pero, karapat-dapat po ba ako na maging tagapangalaga nito? Gayong ilang beses ko na kayong binigo. Iho, tandaan mo na ang pagkabigo ay hindi nangangahulugan ng pagkatalo. Maaaring binigo mo kami pero pinatunayan mong mas mahalaga ang pagbangon. Kaya muli, binabati kita. Salamat ho sa tiwala niyo sa akin. Ito ang unang beses na mararamdaman ko may nagtiwala sa kakayanan ko. Mahigpit na niyakap namin ang isa't isa. Lumipas ang ilang linggo, napansin naming unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Nawala na rin ang kaso ng mga pagpatay. Isang araw bumisita si Kuya Leonardo sa bahay upang tulungan si Lola Susan na linisin ang pangalan niya sa madla. Pinatawad namin ang bawat isa tulad ng payo ni Lola Susan na dapat ay maging marunong magpatawad. Lumipas sa mga buwan, napagtanto kong nahuhulog na ang loob ko kay Jenny, kaya niligawan ko ito. Laking pasasalamat ko dahil matapos ang 5 buwan ng panliligaw, sinagod niya ako ng matamis na oo. Sa makatuwid, hindi naging madali ang pinagdaanan ko sa probinsya ng Antique. Gayunpaman, nagpapasalamat ako dahil napagtagumpayan ko ang bawat hamon ng buhay sa tulong ng mga taong minamahal ko. Alam niyo mga minamahal naming tagapakinig, ang istorya nito ay ang nagpapatunay na minsan hindi tayo dapat basta-basta nagtitiwala sa mga tao dahil maaaring sila rin ang maglagay sa atin sa kapahamakan. Ngayon pa man, gusto kong batiin ang ating sender dahil tumayo siya bilang huwaran sa kwentong ito na dapat ipaglaban natin ang ating mga karapatan kaakibat ng pagpapatawad natin sa kapwa na minsan nagkasala sa atin. Muli, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Hanggang sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat.